Mga kapuso, bahagya pong humina ang Bagyong Quinta na 7 beses naglandfall sa Visayas. Sa Leyte, mahigit 300 residente ang inilikas dahil sa pagbaha. Sarado rin ang ilang bahagi ng Maharlika Highway dahil sa gumuhong lupa. Daan-daan namang residente ang pinalikas sa bayan ng St. Bernard dahil sa banta ng landslide. Matatanda ang ito po yung lugar kung saan nagkaroon ng landslide na ikinamatay ng mahigit 1,000 noong 2006. Live mula sa Tacloban City sa Leyte, may reports si Victoria Tulad. Victoria? Cara Joseph, wala mang nakataas na storm warning signal dito sa Leyte, nagpapatuloy pa rin ang masungit na lagay ng panahon dahilan para bumaha sa ilang lugar. Pinasok na ng tubig kagabi ang ilang bahay sa barangay 89 at 90, kaya naman agarang inilikas sa Tacloban Astrodome ang mahigit 300 residente na nakatira rito. Bitbit ang 9 na anak at 10 apo. Hindi na inisip ni Chona ang maisasalbang gamit at tumakbo agad papuntang evacuation center. Nakapaghanda po ba kayo? Hindi nga eh. Wala kami nakapaganda. Yung mga damit lang. Yung pan-base ng mga anak ko. Yung mabasa. Yun lang ang nadala namin. Hindi ko alam. Baka yung bahay namin na na ng dagat. Kasi malapit na. Ang highway na ito sa daang Maharlika at Barangay Kahupian sa bayan naman ng Sogod, hindi na madaanan dahil sa landslide. Mananatili raw sarado ang daan dahil sa mga heavy equipment na ipinadala para malinis ang gumuhong lupa at putik. Ang mga residente sa mga baryo ng Ahayag, Esperanza at Sungangon sa St. Bernard sa Leyte, pinalikas na rin dahil sa posibleng landslide. Ito ang parehong bayan na tinamaan ng malaking landslide noong 2006 na ikinamatay ng mahigit 1,000. Siniguro naman ng Office of Civil Defense na patuloy ang pagbibigay ng tulong sa mga inilikas. Before pa man pumasok or naging tropical depression si Quinta, ay nagkaroon na kami ng pagpupulong noong Friday. On standby yung ating mga local rescue teams at saka nag-advise din tayo doon sa mga local disaster councils to take mga precautionary measures. Kaninang umaga, biglang buhos ang ulan sa bayan naman ng Dulag. Lumakas ang hangin at hampas ng alon sa dalampasigan. Storm surge. Iyan ang kinatatakutan ngayon ng mga residente ng coastal barangays dito sa Leyte. Dahil magpasa hanggang ngayon ay napakalakas pa rin ng mga alon. Kaya naman ang lokal na pamahalaan, bukod sa pagpapaalala sa mga residente na laging maging handa sa paglikas, ay pinagbawalan na rin ang anumang sasakyang pandagat na pumalao. Kaya naman ang mga bangka, dali-dali ng itinali para maisalba. Mula kagabi ay wala ng kuryente sa Dulag dahil sa mga nagtumbahang puno na tumama raw sa mga poste ng kuryente. Pagdating ng mga past 10 o'clock until 12, sa 12 doon talaga umano ang hangin. 16 na pasahero ng van na ito ang sugatan matapos hindi makaiwas ang driver sa natumbang puno. Ayon din sa nakarating na ulat sa amin, 800 pasahero at mahigit 60 rolling cargos ang stranded sa port sa bayan ng Bato at sa Liloan at Benit Ferry Terminal sa Panawan Islands. Kinansela na rin ang lahat ng biyahe sa mga port na ito. Cara Joseph, narito tayo sa VNG Subdivision sa Barangay 109, ang isa sa 7 barangay na binaha sa Tacloban City simula pa kahapon. Sa ngayon nga ay hindi pa humuhupa ang tubig, naabot pa rin hanggang binti. Samantala, kaninang pasado alas 8 ng gabi ay nagsimula na namang umulan dito sa Tacloban. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa inyo, Cara Joseph. Yes, Victoria, sa ilang mga lugar kung saan naglandfall itong Bagyong Quinta ay walang casualties na naitala. Diyan din ba sa Leyte, zero casualties din? Kanina mga alas 7 ng gabi, Cara, ay nakatanggap tayo ng report mula sa Office of Civil Defense na isang mangingisda ang pinaghahanap ngayon matapos niyang pumalaot sa dagat kaninang mga alas 10 yata ng umaga. Ang alam natin ay 36 years old itong mangingisdang ito at ang kanyang pangalan ay Silverio at mula siya sa bayan ng Merida. Cara? Pero sa ngayon, missing pa lang itong mangingisda na ito. Yes, Cara, sa ngayon ay missing pa lang ang mangingisdang ito. At bukod sa kanya, ay sa kabutihang palad, ay wala namang naitalang casualty dito sa Leyte. Ayon na rin sa Office of Civil Defense. Cara? Ito namang Maharlika Road, ang pagkakaintindi ko, main highway ito na nagko-connect sa Luzon, Visayas and Mindanao. So very important itong Maharlika Road. May balita ka ba kung kailan ito mabubuksan?
Ayon pa rin sa Office of Civil Defense, Kara, kanina pa ang hapon ay sinimulan na nilang i-clear yung landslide na gumuho nga dito sa Maharlika Highway. At marahil bukas daw ng umaga o kaya ng tanghali ay matatanggal na rin nila yung mga heavy equipment na naroroon at yung natitirang lupa para maging accessible na sa lahat ng motorista ang Maharlika Highway. Kara? Ang sinabi mo, pabugso-bugso na lang yung ulan dyan, Victoria, no? So yung mga nilikas na residente sa Tacloban, hanggang kailan sila mananatili sa evacuation center o meron na bang nagsiuwian na? Kanina, Kara, ay nag-ikot ang ating team doon sa Tacloban, Astrodome, kung saan nakita natin yung mga 300 residente kaninang umaga. At ayon na rin doon sa mga nakabantay doon ay umalis na yung mga residente kaninang hapon at bumalik na sa kanilang mga bahay sa barangay 89 at 90. Pero patuloy pa rin daw ang pagmamonitor ng lokal na pamahalaan para matiyak nga ang kaligtasan ng mga residenteng ito dahil nga pabugso-bugso pa rin ang pag-ulan dito, Kara. Bukod sa kanila ay meron pa rin tayong impormasyon na sa bayan ng Palo ay meron pang ilang mga evacuees sa mga center na itinalaga doon. Kara? Victoria, ito namang St. Bernard, alam naman natin na nagkaroon ng trahedya dyan nung mga nakaraang taon at talagang yung trauma dyan sobrang hanggang ngayon ay naaalala pa rin ng mga tao. Ngayon, dito sa Bagyong Quinta, may mga naitalabang landslide dyan sa St. Bernard. Sa ngayon, Kara, ay wala pa namang naitalang landslide sa St. Bernard. At mabuting balita nga raw ito, lalo na katatapos lamang ng Pasko at magbabagong taon din. Pero gaya nga ng nasabi natin sa ating report, ay para safety measurement, ay inilikas na rin yung mga ilang residente na malapit sa mga landslide-prone areas sa St. Bernard. Bukod dyan, binabantayan pa rin yung mga ibang landslide-prone areas sa buong Region 8, ayon na rin sa OCD. Kara? Maraming salamat, Victoria Tulad.